Gandang araw po sa ating lahat. Para po sa ating Bible knowledge of the day ay dito po sa Proverbs 18 verse number 12. The Bible says, "Before destruction, the heart of men is haughty, and before honor is humility." Yan po ang pamagat natin. Before honor is humility. And yung destruction po na word dito ay sheber sa Hebrew. Ano po? Nang ibig sabihin ay fracture. At destruction na fracture, na ruin, nasira, and breaking, di ba? So nawasak. So bago nawasak ang puso ng tao, sabi niya, before destruction, the heart of man is haughty. Ano ba itong haughty na nag-destroy sa tao? Haughty, gaba sa Hebrew word, be proud. Be proud, ano pa? Exalted, mapagmataas, high, tusor, matayog ang lipad, lofty, sa taas, di ba? So, kumbaga, meron siyang pride. Parang si Lucifer, noong nasa langit siya, ay angel po siya na create ng Diyos, pero sabi niya, I will be like the Most High. I will exalt my throne above the stars of God. Meron siyang 5 I wills. Kaya nga, binagsak ng Diyos. And pride is sin. The Bible says, pride goeth before destruction. Proverbs 16:18. Okay? So, mapagmataas. Kaya nga po, mahirap po kung nagiging dahilan ng pagiging mapagmataas ng tao ay kanyang edukasyon. Babagsak po yun pag pinagmamalaki niya ang edukasyon. Diba? Nililiit-liit niya ang tao. Ang respeto niya ang base niya sa respeto sa tao, yung edukasyon niya. Pagka engineer, nire-respect niya, sir, sabi niya. Pero pagka hindi nakapagtapos, ay talagang nililiit-liit niya. Kasi nga mapagmataas siya eh. Yan ang secular knowledge, mga kapatid, sa secular world. Pero ang wisdom ng Diyos, alright, talagang gagawin kanyang humble, gagawin kanyang mas servant. Because the more you know God, the more you know the wisdom of God, the more you see yourself na makasalanan. We deserve hell. We don't deserve any entitlement. What we deserve is hell. Alright? Pero dahil nga po sa nakita natin ang ating sarili at biyaya ng Diyos, magpapakumbaba tayo and be a servant to others, to the God first and to others. Di ba? Yun po yan eh. Alright? So, proud siya. Kaya na-destroy. And yung honor dyan, of course, glory. Okay? And humility is meekness and condescension. May pagpapakumbaba. Parang ang Panginoon, galing siya ng langit, walang kasalanan. He is the King of Kings, Lord of Lords. Bumaba sa lupa, namatay sa cross para sa tao. Pinaglingkuran niya po ang tao. Ganun po dapat tayo. Kung gusto mo ng glory, kung gusto mo ng respect ng tao sa'yo, pakumbaba muna. At ang isang taong mapagpakumbaba ay servant po yan. Servant to all. We are servant to all. We don't deserve any entitlement in this world. We are sinners saved by grace. We just humble ourselves before the grace of God. Before God. At kaya po tayo nagiging servant of all. Alright? Especially servant to our family. Hindi pwede sa pamilya ang proud, mapagmataas. Away po lagi yan. Sigawan po lagi yan. Tampuhan po lagi yan. Pero ang taong mapagpakumbaba, mapag-unawa, mapagmahal, at gusto niya isettle lahat ng problema. Gusto niyang ayusin ang problema. Gusto niyang maayos ang relasyon niya sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa. Bakit? May pagpapakumbaba. Sa ating principles of the day, sabi ko dyan, your humility becomes your ability to be a blessing for your family. Kumbaba, abilidad mo yan to be a blessing for your family. Number 2, without humility, there will be no glory. Di ba? So, kinakailangan po natin kung gusto mo ng respect, glory ng tao sa'yo, respect ka, be humble first. Yan po ang ating Bible knowledge of the day. God bless you po.